Magpapatuloy ang kwento, habang makikita rito si Chu Qing, na nagre-refine ng artifact, para gawin itong isang lalagyan ng kanyang legendary sword. Nagulat naman si Chu Qing, dahil sa tulong ng talukbong na ito, ang kanyang legendary sword ay hindi na masasaktan, at tiyak na ibabalik nito ang espada sa orihinal nitong kalagayan. Kasabay nun, ininfuse na ni Chu Qing, ang kanyang legendary sword sa talukbong ng kanyang sandata, at kasabay din nun, bigla na lamang may nagpakita na isang bakal na bungo na may cross na nakaukit dito. Kinuha naman ito ni Chu Qing, at napasambit na lamang ito sa kanyang isip, ang huling pagkakataon na nakasagupa ko ang Jianwu Messengers, tumingin siya sa aking mukha, at labis akong nakipaglaban sa kanya. Kung mangyari ito muli sa hinaharap, magsusuot raw siya ng maskarang ito. At dagdag din niya, ang ancient wine na ito, ano ang nagpapa-espesyal dito? Dahil upang makuha ito, maraming mandirigma ang nagkakaroon ng kompetisyon, at nanganganib ang kanilang buhay para makuha lamang ito. Sa kabila ng pag-iisip ng bida, bigla na lang may nag-chat sa kanya. Sinuri naman ito ng bida, at nagulat nga ito, dahil ang sinabi ni Ye Qianxi, "Kagabi, napakasarap mo raw," at nakalimutan niya raw sabihin sa kanya ang tungkol sa isang bagay, at inanyayahan ka ng aking ina sa hapunan sa restaurant Yuji, at hihintayin niya nga raw ang bida. Makalipas ang ilang sandali, makikita rito ang tatlo na may pinag-uusapan. Nagsalita naman si Mrs. Ye sa bida, hindi pa nga niya raw alam kung natapos na ang gamot na maaaring magpataas ng iyong lakas sa laban sa maikling panahon. Kamakailan, ang mga aktibidad ng pamilya Li ay naging mas madalas. Kung mayroon kang mga kahilingan, mangyaring ipaalam mo sa akin ng tiyak. Sumagot naman si Chu Qing na maghihintay raw siya sa mga sangkap na medikal, at magagawa niya ito hindi lalampas sa susunod na linggo. Natuwa naman si Mrs. Ye dahil mabilis na nga raw yung isang linggo para gawin ang mga pills na iyon, at nagtanong din ito kung magkano raw ang kailangan ng bida sa kanyang serbisyo. Nagsaad si Chu Qing, hindi niya raw kailangan ng pera, gusto lang niyang hiramin ang mga sinaunang teknik ng pagsasanay sa martial arts mula sa pamilyang Ye. Bigla na lamang nagdilim ang paningin ni Mrs. Ye sa sinabi ng bida, at nagtanong naman si Chu Qing kung may nasabi nga raw siyang mali. Seryoso naman na nagsasaad si Mrs. Ye na wala nga raw siyang nasabing mali, at kasabay nun nagpaliwanag din ito, na ang pamana ng mga praktikal na pamamaraan ay mas mahalaga kaysa sa buhay ng lahat ng miyembro ng ating pamilya. Ito ay isang bagay na isinulat ng ating mga ninuno gamit ang kanilang dugo. Ikinalulungkot ko, ngunit hindi ito maaring ibahagi sa mga ibang tao, na hindi kabilang sa kanilang lahi. Napasambit na lamang si Chu Qing, habang nagugulat, mahalaga ba ang paraan ng pagsasanay sa mga sinaunang martial arts para sa mga sinaunang mga tao? Nagbuntong hininga naman si Mrs. Ye at nagsaad nga ito, na kahit na ang isang lalaki ay nag-aaral ng mga sinaunang sining ng pakikipaglaban, malamang na hindi siya nakakuha ng magagandang resulta, at sa tingin ko, dapat mong itigil ang pag-aaksaya ng iyong mga kakayahan sa walang kabuluhang bagay. Napasambit din ang bida sa kanyang isip na bakit sinasabi nilang nagkakaroon ng problema ang mga lalaki kapag sinubukan nilang tahakin ang landas ng pagiging cultivator. Kasunod nun, nagtanong si Ye Qianxi sa kanyang ina, at kung si Chu Qing ay bahagi ng ating pamilyang Ye, maaari mo bang ipakita sa kanya ang mga pamamaraan ng pagsasanay? Sumang-ayon naman rito ang kanyang ina, na oo, ngunit kailangan muna nilang magpakasal. Nagsalita naman si Chu Qing, na hindi pa nga raw siya handa sa mga ganitong bagay. Nagsaad si Mrs. Ye, sa kanilang pamilya, ang kasal ay isang matagal ng tuntunin, na kung hindi ito maaring mangyari, pakisuyo, huwag nang pag-usapan pa ang isyong ito. Nalungkot naman rito si Ye Qianxi, dahil talagang hindi nga raw siya gusto ng bida. Kasunod nun, naging seryoso naman ang bida, na nagsasaad nga ito sa kanyang isip, na wala na bang kahulugan ang pagsasanay sa mga sinaunang sining ng pakikipaglaban. Tuloy na tuloy akong magpapatuloy sa investigasyon tungkol sa bagay na ito, at kailangan niya na nga raw tanungin si Jai Yu, at magbabayad na rin nga raw siya ng 2 milyon sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, nagtanong naman rito si Jai Yu, Chu Qing, simula kailan ka nagkaroon ng ganitong kalaking pera sa batang edad mo? Ikaw ba ay lihim na nagtre-trade ng mga batong espiritu? Nagsalita naman si Chu Qing, na huwag na nga raw niyang alalahanin kung saan galing ang kanyang pera, at ngayon kailangan niya raw ng isang sinaunang sining ng pakikipaglaban,
at nagtanong din ito kung may material arts training method pa ba si Jiayu. Tumugon naman si Jiayu na kung nagpapatawa nga ba ang bida. Dahil ang pagkuha ng mga teknik ng sinaunang sining ng martial ay hindi madali. Ano ang hinahanap mo sa pamamagitan nito, at hindi mo pa ba ito napag-aralan? Nagsalita naman si Chu Qing na marahil may mali sa kanyang paraan ng pagsasanay, at nais niyang baguhin ito. Tumatawa naman na nagsasaad si Jiayu na kung anong araw ang nakain ng bida, dahil ang problema sa lalaking nag-e-ensayo ng mga sinaunang sining ng pakikidigma. Ang pagsasanay sa mga sinaunang sining ng pakikidigma para sa mga lalaki ay tiyak na mali. Nagugulantang na lamang ang bida dahil napano na bang araw ang lahat ng lalaki sa buong mundo, at nakakabahala bang mag-practice ng mga sinaunang sining ng pakikidigma ang mga lalaki. Nagsalita pa si Jiayu habang pinupunasan niya ang kanyang luha sa mata sa kakatawa sa bida, na hindi na makapag-ehersisyo ang mga lalaki ng mga sinaunang sining ng martial arts, dahil mababaog sila kapag sinubukan nila ito, gayunpaman, mukhang hindi mo pa ito narinig. At dagdag din niya, na kung gusto nga raw ng bida na matuto ng material arts sa ibang paraan, kailangan niyang putulin ang kanyang batuta. Sa mga narinig ni Chu Qing, parang nanghina na lamang ito sa kanyang nalaman na nakakakilabot na katotohanan. At sambit pa ng bida sa kanyang sarili, ang lahat ng ancient material arts ay delikado sa lahat ng kalalakihan sa mundo. Nagpaliwanag naman si Jiayu, ang mga sinaunang sining ng pakikidigma ay hindi lamang para sa mga kalalakihan na maaaring magsanay, at kung magpupursage ka ng labi sa mataas na antas, hindi ba't kailangan mong putulin ang iyong batuta, at kung hindi mo ito magawa, ay sasabog ka. Napasambit naman si Chu Qing sa kanyang isip na masyado nga raw siyang hangal sa mga sinasabi niya, at tama nga raw ang sinabi ni Tang Zian at Mrs. Ye sa kanya. Saad din ni Jiayu, na kung talagang nais mong palalimin ang iyong kaalaman sa mga sinaunang sining ng pakikipaglaban, bilang iyong mabuting kapatid, maaari kitang tulungan na makipag-ugnayan sa ospital, at titiyakin nating malinis ang lahat at maiwasan ang anumang problema sa hinaharap. Nagalit naman rito si Chu Qing na sumisigaw, na tumigil na nga raw sa pagpapaliwanag si Jiayu, dahil alam na nga raw niya ang lahat. Dagdag din niya, na wag nga raw itong mag-alala tungkol sa kanyang negosyo. Gayunpaman, gusto nga raw ng bida ng isang set ng mga sinaunang teknik sa martial arts ngayon, at kung maaari sabihin niya kung saan ito mabibili. Nagsalita naman si Jiayu, na mayroon raw siyang lahat ng uri ng kakaibang bagay, ngunit wala raw siyang material arts, dahil lahat ng tao ay ayaw itong ibenta. Siguro hindi mo alam ang mga matitigas ang ulo na matatandang martial artist, at mas pipiliin pa nilang maglaho kaysa ipamahagi ang kanilang mga teknik. Pagkatapos ng pag-uusap nila, makikita rito si Chu Qing na malalim ang kanyang iniisip, at nagsasaad nga ito sa kanyang sarili, na mukhang napakahirap makuha ang mga sinaunang teknik ng martial arts. Hindi ko akalain na ang mga kababaihan ay patuloy na nagmamay-ari nito, at natatakot ba sila na matutunan ito ng mga lalaki at sirain ang mundo. Kasabay nun, bigla na lamang nag-chat si Huanir, at nagsaad nga ito, na may dumating nga raw na isang package na nagmula sa pamilya Tang. Napasambit naman rito ang bida, ito nga raw ang mga medicinal ingredients na hiniling niya sa pamilya Tang, kaya gagawan na nga raw siya ng pills. Makalipas ang ilang sandali, makikita rito si Chu Qing na nagre-refine na ng mga pills, kasabay nun, nagpakawala naman ito ng malakas na aura para matapos na ang kanyang ginagawa, at kasabay nun, nakagawa naman si Chu Qing ng 5 pills. At napasambit naman ito sa kanyang isip, habang hawak ang kanyang iron mask. Ang gamot na iyon ay medyo nakakapagod, ngunit sa kabutihang palad, ang paggamit ng maskarang ito ay nagpapadali para sa kanya. Ang ginawa ng bida ay isang angkwang Yindan pills na nagpapataas ng kapangyarihan ng gumagamit ng 30% sa maikling panahon, at ang mga side effect nito ay pisikal na pagkapagod. Kasunod nun, bigla na lamang sumilip si Huanir, na kung tapos na nga raw ang bida sa kanyang ginagawa. Napansin naman nito ng bida, at dali-dali niya naman itong tinawagan na pumasok na. Nagtanong naman rito si Huanir, kung ano raw ang ginagawa ng bida. Sumagot naman si Chu Qing, na gumagawa raw siya ng gamot. Nagtanong naman ulit si Huanir, na hindi ba't iyon ay isang bagay na kayang gawin ng isang pamilya ng mga alchemist tulad ng pamilyang Tang. Tumugon naman si Chu Qing, sa palagay ba ni Huanir sa kanya ay niloloko niya siya.
Nagsaad naman si Juanier na may lungkot sa kanyang mga mata, na hindi naman raw, ngunit dahil tapos ka na, baka nga raw uuwi na ang bida agad. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla na lamang niyakap ng bida si Juanier, dahil magsasagupaan na naman sila ng matinding digmaan. Kasabay nun, sabay halik naman ito ng tang-tatang sa kanilang mga labi, yum yum, hinay-hinay lang MC, baka maubos mo agad yan. Kasabay nun, nagsalita naman si Chu Ching ng, "Oh shit, here we go again." Nagtanong naman si Juanier na kung uuwi na bang araw ang bida o hindi. Napasambit naman si Chu Ching sa kanyang isip na syempre hindi, at si Chen Wawa ngayon ay mukhang mas normal na babae sa aking mundo, at maganda sana kung ang mga iba pang mga babae ay katulad niya. Kasabay nun, sabay buhat naman ni Chu Ching kay Juanier, at sabay baba naman nito sa kama. Nagsalita naman si Juanier, na sandali, hindi ko ito kayang gawin ngayon, dahil hindi nga raw safe ngayon at natatakot nga raw siya. At dagdag din niya, na bata pa nga raw ang bida, at kung mabubuntis niya raw siya, hindi ito magiging mabuti para sayo, maliit na bagay lang ito, pero nag-aalala ako na mapag-usapan ka. Nagulantang naman rito ang bida, dahil ang mga sinasabi niya, ang dapat sabihin ng isang totoong babae. Kasabay nun, sarkastiko naman sinabi ni Chu Ching, na ibig bang sabihin ni Juanier ay maliit ang sa kanya, at dahil doon hindi nga raw sila matutulog buong gabi, at wala na lamang nagawa rito si Juanier kundi ang masambit ang ano, aba iba din ang MC mga kahangal, nilangta kanya si Juanier buong gabi. Makalipas ang masarap na gabi, makikita rito si Chu Ching na hinang-hina, dahil sinulit na naman niya si Juanier, at sa kabutihang palad, siya ay nagsasanay at nag-aalaga sa aking sarili sa paghahangad ng immortalidad, at kung hindi, tiyak na siya ay mamamatay. Kasunod nun, bigla na lamang tinawag siya ni Ye Mao, na sandali nga raw. At nagsaad nga ito, na hinahanap raw siya ng kanyang ate, at dadalhin na niya raw siya sa kanya. Nagtanong naman rito si Chu Ching, na kung bakit hindi raw siya ang maghanap sa kanya. Sumagot naman si Ye Mao, na hindi nga raw niya alam sa kanyang ate, at nagtanong din ito, na kung may balak ba raw ang bida na maging brother-in-law niya. Kung pakakasalan niya ang kanyang kapatid, ano na ang mangyayari kay Tang Ziyan? Sumagot naman si Chu Ching, na nagsisimula na bang ipagtanggol ang isang kawalang katarungan para sa iyong kapatid, o gusto mo ba si Tang Ziyan? Sumagot naman si Ye Mao, na hindi, ang gusto niya raw ay si Tao Yunao, at kung pwede sana sabihin raw ng bida ang tungkol sa akin sa kanya. Napasambit na lamang ang bida sa kanyang isip, habang ito ay nagugulantang na naman sa kanyang nakikita, na si Ye Mao ay talagang gusto si Tao Yunao, yung umiiyak na walang isip na babae. At kasabay nun, nagsalita naman ito kay Ye Mao, na maaari niya raw siyang tulungan na habulin si Tao Yunao, pero kailangan niya raw sumunod sa kanya, at huwag raw siyang makipag-usap ng ganyan sa hinaharap, at talagang masyadong nakakahiya iyon. Nagsalita naman si Ye Mao, na ang lahat ng lalaki ay ganito, bakit ito itinuturing mong nakakahiya? Nakalimutan nga raw ng bida sa mundong ito ay nakakahigit ang lakas ng babae kesa sa lalaki. Nagsalita naman si Ye Mao, na kung gagawin niya lahat ang galawan ng bida, magiging sila ba ni Tao Yunao? Sumagot naman ang bida na oo, ngunit kung hindi ito pumayag sa'yo, dalhin mo ito sa kama, kaya mga kahangal gayahin niyo ang galawan ng bida. Maya-maya pa pagkatapos ng ilang sandali, nakarating na nga sila Chu Ching kay Ye Chenshi. Habang makikita rito si Ye Chenshi, na naghihintay lamang sa pagdating ng bida. Kasunod nun, nagtanong naman si Chu Ching, na kung anong araw ang kailangan ni Ye Chenshi sa kanya. Nagsalita naman si Ye Chenshi, na iniimbitahan niya lang raw na uminom ng milk tea ang bida, at sabay bigay naman nito sa milk tea. Tinanggap naman ito ng bida, at nagtaka din ito, na kung yun lang raw ang kanyang sasabihin. Nagalit naman rito si Ye Mao, dahil hindi man lang raw siya binigyan ng kanyang kapatid, sinabi lang ni Ye Chenshi, na umalis na nga raw ang kanyang kapatid. Kasabay nun, napasambit naman si Chu Ching sa kanyang isip, na kung napano raw si Ye Chenshi ngayon. Nagsalita naman si Ye Chenshi, na kinailangan niya pang pumila ng matagal para mabili lang ito, kaya uminom ka pa ng marami. Sa hindi inaasaang pangyayari, bigla na lamang may naramdaman si Chu Ching sa kanyang katawan. Kasabay nun, nahimatay naman ito, dahil pinainom na naman siya ng pangpatulog ni Ye Chenshi.
Kasunod nun, bigla niya na lamang tinulak si Chu Ching sa kanyang kotse, dahil may gagawin na naman itong kababalaghan sa kanya. Nagulat naman rito si Ye Mao, at hindi na nga ito nakapagsalita pa sa ginawa ng kanyang ate. Nagsalita naman si Ye Tianxi, habang tinatakot niya ang kanyang kapatid, na umuwi na nga raw ito, at kunwari wala itong nakita sa kanyang ginawa. Kasunod nun, sabay harurot naman ito ng napakabilis, dahil sabik na nga itong kainin ng bida sa Sogo, mapapasana all ka na lang talaga sa MC. Makalipas ang ilang sandali, makikita rito si Chu Ching na minulat na niya ang kanyang mga mata. Habang si Ye Tianxi ay nakapatong sa bida, dahil nag-iinit na nga ito sa kakaintay sa bida na magising. Nagulat naman rito si Chu Ching, na kung ano raw ang ginagawa ni Ye Tianxi sa kanya. Nagsalita naman si Ye Tianxi, na wag na nga raw magulo ang bida, dahil ipapasok na nga raw niya. At sabay halik naman nito ng napakasarap. At kasabay nun, tuluyan na nga napasok ni Chu Ching, kaya ito ay pulang-pula sa kanyang nararamdaman. Makalipas ang masarap na sandali, nagtanong naman rito si Chu Ching, na kung nandyan pa nga raw ang kanyang mga 36 na kasintahan. Tumayo, na lamang bigla si Ye Tianxi, at sabay hagis nga ito ng material arts book. Nagsaad nga din ito, ang isang kasintahan ay hindi ginagamit sa kama, ang mga tunay na magkapareho na talaga ay tunay na mag-asawa. Nagulat naman si Chu Ching, dahil ang binigay ni Ye Tianxi sa kanya, ay ang Ye Family Ancient Material Arts ang unang yugto. Kasabay nun, sabay hawak naman ni Ye Tianxi sa pagmumukha ng bida, na nagsasaad nga ito, na simula ngayong araw siya na raw ang kanyang lalaki. Kasunod nun, inalis naman ni Chu Ching ang pagkahawak ni Ye Tianxi sa kanya, na nagsasaad nga din ito, na ikaw ang aking babae, kaya't huwag kang mag-atubiling humingi sa akin ng kahit ano, at wala kang kailangang gawin para sa akin. Sumagot naman si Ye Tianxi, na huwag nga raw din mag-atubiling humingi sa akin ng kahit ano ang bida, at wala kang kailangang gawin para sa akin dahil siya raw ang kanyang baby boy. Kasabay nun, sabay halik naman ng bida kay Tianxi, kasabay din nun sabay tang-tatang naman sila sa kanilang mga masasarap na labi, parang iisa na naman itong MC natin ah. Nagulat naman rito si Ye Tianxi, na kung ano raw ang pinainom ng bida sa kanya. Sinagot naman nito ng bida, na malalaman niya raw ito mamaya. Pagkatapos ng ilang sandali, makikita rito si Ye Tianxi na nagme-meditate, at habang si Chu Ching ay pinag-aaralan ang laman ng Ancient Material Arts Method. Ang babae na lumikha ng sinaunang sistema ng martial arts ay talagang isang salamangkero. Ang mga kababaihan sa mundong ito ay ipinanganak na may mga pagbabago sa kanilang mga meridya, at kung sila ay sumisipsip ng labis na espiritual na kapangyarihan, sila ay babagsak. Kaya't ginagamit nila ang mga sinaunang sining ng pakikidigma upang i-transforma ang espiritual na kapangyarihan sa panloob na lakas, at hindi kayang protektahan ng mga tao ang kanilang sariling buhay kahit na sila ay nag-aaral ng mga sinaunang sining ng pakikidigma, dahil wala silang mga kaukulang pamamaraan upang maabsorb ang lakas ng isipan. Ang pag-usbong ng mga sinaunang sining ng pakikidigma ay nagbago sa kapangyarihan ng mga kababaihan at nagbigay daan sa kanila upang maging mga maestro sa mundo. At sambit din ng bida sa kanyang isip, na marahil ay maaari nating bahagyang baguhin ang sinaunang pamamaraan ng martial arts na ito upang makapag-practice ang mga lalaki ng walang paghihiwalay sa serial. Pagkatapos ng ilang sandali, makikita rito si Ye Tianxi, na minulat na niya ang kanyang mga mata, na katunayan na tapos na siya sa pagmameditate. Kasabay nun, sabay labas nga ito ng napakalakas na aura sa kanyang buong katawan. Kasabay din nun, nagtataka naman ito na nagtatanong kay Chu Ching, na kung ano raw ang pinainom niya sa kanya, dahil nakatungtong raw siya sa Huajing Realms, at sa hindi kapanipaniwala, umabot na raw siya sa ikatlong layer at naabot niya na raw ang ikatlong antas ng martial arts. Sinagot naman siya ni Chu Ching, ito ay isang masarap na alak, at ito ay napakabuti para sa mga kababaihang nagsasanay ng mga sinaunang sining ng pakikipaglaban. Nagtaka naman rito si Ye Tianxi, na kung paano raw nakakuha si Chu Ching na ganoong klaseng alak. Sinagot naman siya ni Chu Ching, na wag na nga raw alamin ni Ye Tianxi yon. Kasunod nun, naghanda naman si Ye Tianxi na umatake, dahil susubukan nga raw niya ang lakas niya sa bida, at maghanda nga raw ang bida sa kanya. Kasabay nun, umatake na nga si Ye Tianxi, ngunit sa layo ng agwat ng kanilang mga lakas, madali lamang ito napigilan ng bida.
Nanghina naman bigla si Ye Chenshi, dahil hindi nga raw niya nakaya ang pressure ng bida. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla na lamang binuhat siya ng bida, at kasabay nun, sabay bulong naman ito nang gusto pa nga raw niya ng isang round. Nagsalita naman si Ye Chenshi, na kung may alak pa nga raw ang bida, dahil gusto pa nga raw niya yun kahit na kokonti, at bago nila gawin ang kanilang pangmalawakang digmaan, at kung bibigyan pa siya ng bida, kakainin niya raw ang kanyang batuta. Nagsalita naman si Chu Qing, na kung gusto nga raw ni Ye Chenshi, napakainin niya siya gamit ang kanyang bibig. Kasabay nun, bigla na lamang pumatong si Ye Chenshi sa kanya. Na nagsasaad nga ito, sa ikatlong pagkakataon mas gagalingan pa nga niya para sa bida. Kung nagustuhan nyo ang video natin mga kahangal, pa-like and comment naman ako dyan pagkatapos nyo mag-subscribe.